Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May ire-repair po tayo ditong iPhone 13 na may green screen problem. Galing na rin po pala ito sa ibang repair shop. May kutob na agad ako na hindi ito ordinaryong repair. Dahil kung green screen lang ang problema, pwede naman nilang palitan na lang ng OLED screen. Pero dahil umabot pa ito sa atin, malamang may something unusual na nangyayari sa iPhone 13 na ito. Kaya kailangan muna nating mag-diagnose ng mabuti bago tayo magdesisyon kung ano talaga ang dapat ayusin. Tulad po ng aking inaasahan, hindi nga lang green screen ang problema nitong iPhone, kundi pati na rin ang touchscreen nito ay hindi na rin gumagana. Kaya ang una po nating gagawin ay magda-diode mode checking tayo sa mismong FPC connector, kung saan po isinasalpak ang OLED screen. Iisa-isahin po nating itest ang bawat pin ng FPC connector gamit ang multimeter sa diode mode para matukoy kung may shorted o open line sa alinman sa mga pin ng FPC connector. Dahil po sa ating ginawang diode mode checking, ay napag-alaman po natin na short to ground ang pin number 45 ng FPC connector. Ang labeled code name ng pin number 45 na ito ay Touch MISO connection. Ang Touch MISO ay karaniwang isang data communication line na ginagamit para sa komunikasyon sa pagitan ng touch controller at ng main processor. Dito dumadaan ang mga data o signal mula sa touch controller papunta sa main processor. Kaya kung ang Touch MISO ay may open line, short o abnormal na diode mode reading, maaari itong maging sanhi ng problema sa touch o communication error sa pagitan ng touch controller at ng CPU. At dahil short to ground ang Touch MISO line, ang gagawin nating solution ay tanggalin ang posibleng nagko-cost ng short at base sa ating diagram ay ang posibleng pwedeng mag-cause ng short ay ang capacitor sa tabi ng FPC connector. Bilang bahagi ng diagnosis procedure ay tinanggal ko ang nasabing capacitor. Ngunit sa kasawiang palad ay nananatili pa ring shorted ang linya ng Touch MISO. Dito na ako kinabahan dahil maliban sa nasabing capacitor ay wala na akong nakikitang possibility na pwedeng maging sanhi ng short ng Touch MISO line maliban sa mismong CPU. Pakinggan na lang po natin ang aking naging eksplenasyon sa aking kliyente. CPU ang problema ng unit mo, sir? Ano po? CPU. CPU po. Itong 45 pins na to, itong from Touch MISO. Ito lang yung dinadaanan niya, shorted to eh. Ibig sabihin ng shorted, yung linya na yan nakakonect sa ground. So dapat hindi ganon, hindi siya connected sa ground. So ang posible lang na mag-cause ng short niya, itong capacitor na to. So tinanggal ko na yan. Ito naman, resistor. Tulay lang to para tong bridge. Para yung kuryente mula dito, tatawid papunta dito sa kabila. So nung tinanggal ko to, tinester ko to, dapat walang short to. Kasi pag ito nag-short, wala na siyang dadaanan na iba. Diretso na yan siya sa CPU. So dalawang possible sira. Either itong linya na to, ground kasi to eh. Possible dumikit yan dito. Di ko alam paano nangyari kasi masyadong nag-short siguro yung sa LCD mo. Kaya dahil dun sa green screen, kaya dumikit siya dito. O di kaya yung mismong CPU ang sira. Hindi na ako siya May pag-asa pang ma-repair. Ang gagawin, tatanggalin yung CPU mo, ire-rebol. Ire-rebol lahat yan, papalitan ng paa. Ngayon, kung ang sira talaga yung CPU, kahit i-rebol yan, hindi rin magagawa. Kaya ako sinabing unrepairable. Tapos kung gagawin naman, walang assurance na magagawa kung susubukan gawin. Pwedeng mamatay pa yung unit. Yung mga ganitong problema, sir, ginagawa ko lang pag recovery data. Ibig sabihin yung customer, yung kailangan niya, yung cellphone, yung data niya. Kung unit ang kailangan naman, hindi rin tatagal. Baka hindi naman hindi siguradong hindi tatagal, pero malaki ang chance na hindi tumagal. Kasi kumbaga sa tao, ito na yung pinaka-utak niya eh. So, parang gagalawin mo yung utak, hindi na siya ganun katibay. Kahit magawa man, hindi na ganun katibay. isang taon pa lang po sa Parang napaka-rare na mag-short yung linya na to, sir. Kasi hindi ito main rail eh. Either nabagsak niyo ba? Hindi po eh. Pagkagising ko nga ako, tawag dito, Green nag-release screen? pa po ako eh. So, Panood pa ako ng video. So, pwede yung green screen ang nag-cause na nag-short yung LCD. Tapos, sa sobrang init, natunaw yung yung paa. Sa sobrang init na natunaw yung paa nito, sumikit dito sa kabila. Wala dapat ito lang ang short eh. Itong capacitor. Wala, tinanggal ko na, wala pa rin. So, itong short eh.
Kapag ganito, sir, suko na ako. Buti nga po ganun eh. Kasi yung dito, yung iba gusto na yun, gusto na nilang ano yung ano ko, birthday. Hindi po muna ako pumayag. Pwede naman pilitin kung pera ang habol namin. Napaka-rare ng cases na po yun. Napakarero, sir. Yung green screen. Kala ko nung unang green screen maayos pa po yun. Green screen kasi common issue to ng iPhone 13 series. Common Yun issue daw talaga. talaga common issue daw eh. Nag-short itong LCD mo kaya nasira yung sa Siguro diretso. kasi natatouch pa po to. Nung Nung pinaayos ko siya. Sabi ko nadadouble tap ko pa po yun para mag-on. tapos ngayon hindi Ngayon na. nung ginamper siguro, ayun na yun na nila. May ginamper sila. Sa LCD Sa LCD sila may ginamper. Mahirap sabihin din yun kasi kahit sa LCD kasi medyo parang wala pa akong na-encounter na nag-jumper ng LCD tapos nasira wala pa. Kasi kung nabagsak ko ito, hindi yung talaga eh. Di ba dapat po ora-ora daw talagang magkakaroon ng problema? Or Hindi, meron din kasi may time din na nababagsak na hindi lumalabas kaagad. hindi pa po lumalabas. Okay, thank you po. Sige, Salamat pasensya. po. Okay na po. Sige. Thank you po. Okay.